Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Bad news po para sa mga motorista dahil ipatutupad na ng mga kumpanya ng langis ang pagtaas sa presyo ng gasolina ngayong araw ng Martes sa April 23. Batay po sa abiso ng mga oil company, padaragdagan ng 55 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Good news naman dahil sa kabila ng oil price hike, magkakaroon naman ng bawas presyos na 95 sentimos sa kada litro ng diesel. Patatapyasan naman ng piso at 10 sentimos ang kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, nakaapekto sa rollback ng oil prices ang bumababang demand ng langis ng China at Estados Unidos. Sinabi naman ng industry players na bunsod pa rin ito ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Nakakaapekto rin ang walang tigil na geopolitical tensions na nangyayari sa Middle East. Hataw Balita ngayon. Formal nang binuksan kahapon, April 22, ang pagsisimula ng taunang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., isang patunay ang balikatan ngayong taon ng patuloy na pagsisikap ng mga tropa ng dalawang bansa na mapalakas ang kooperasyon, dedikasyon at magkakasamang layunin na mapalakas ang interoperability. Nasa 16,000 mga sundalong Pilipino at Amerikano ang nakatandang lalahok sa aktibidad na itinuturing na pinakamalaking balikatan exercise. It is not a partnership of convenience, but rather a clear reflection of our shared history, unwavering commitment to democracy, and respect for international law in our pursuit of peace and security in the Indo-Pacific region. Hataw Balita ngayon. Nilagdaan sa Malacanang kahapon, April 22 ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Amir ng Qatar na si Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ang siyam na mahalagang kasunduan. Kabilang dito ang ukol sa paglaban sa human trafficking, relasyon pang turismo, pagkilala sa certificates ng mga marino o seafarers at iba pa. Pinasalamatan naman ng Qatar ang Pilipinas bilang mahalagang partner nito sa ekonomiya at iba't ibang larangan. It is my pleasure to take this opportunity to praise the Filipino community residing in the state of Qatar and their effective contribution to the development progress in our country. Hataw Balita ngayon. Nagsalita na si Vice President Sara Duterte sa mga naging pahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos ukol sa kanyang salubin laban sa ikalawang Pangulo. Sa isang video message, inihayag ni VP Sara ang kalayaan ng unang ginang na ilabas ang kanyang galit at sama ng loob sa kanya. Binigyang din naman ng Vice Presidente na iiwan na niya ang nasabing usapin sa pamamagitan ng pakikipag-usap ng personal kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginit din ni VP Sara na mas dapat bigyang pansin ang iba pang mahalagang problema na kinakaharap ng bansa. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Hataw Balita ngayon. Nanawagan na kahapon, April 22, si Senator Risa Ontiveros sa Philippine National Police o PNP na bawiin na ang mga itinatagong armas ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy. Iginiit ng senador na hindi na nararapat na humawak o magmay-ari ng armas si Kibuloy, lalo na't marami na itong mabibigat na pending cases. Sa isang pahayag, hinimok ni Senator Risa Ontiveros ang pambansang pulisya na gawin ang lahat ng paraan para mahuli ang nasabing religious leader
kung saan isang mahalagang paraan ang pagbawi sa mga armas nito. Hataw Balita ngayon. Ipinagbabawal na ng Philippine National Police o PNP ang pagkakaroon ng tattoo sa lahat ng uniformed at non-uniformed personnel nito. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, merong polisiya ang PNP na nagbabawal sa paglalagay ng tattoo sa katawan, lalo na yung nakalabas sa uniforme. Hindi naman tatanggapin ng PNP ang mga aplikante na merong tattoo kahit na nakatago ito sa katawan. Binalaan naman ng polisiya ang mga hindi susunod sa polisiya na burahin ang mga visible na tattoo sa katawan na isa sa kailalim sila sa investigasyon. For some, sinasabing creative art ito. This is an expression of oneself belief sa artistic side po nila, but in every right po there's always a boundaries po. Dito po ay nasa loob po tayo ng uniform service kasi pangit po naman na naka-uniforme po yung mga pulis po natin na tad-tad po ng tato. Meron po tayong memorandum circular pertaining po sa bearing and sporting of tattoo. Definitely po, yung mga papasok po at may intention pumasok po sa PNP via lateral entry, whether line units or technical unit, yung ating pong mga kadete sa Philippine National Police Academy, yung ating pong mga papasok po na patrolman at patrolwoman, definitely po ay hindi po sila pwedeng pumasok sa PNP po ng may tato. Hataw Balita ngayon. Tatanggalin na sa listahan ng Commission on Elections o COMELEC ang mga party list group na natalo o nabigong makapagpopo ng kinatawan sa dalawang magkasunod na eleksyon. Ayon sa COMELEC, layon nitong matiyak na ang mga nakakapasok sa party list system ay mayroon talagang kinakatawang mga grupo. Inaasahan na sa mga susunod na araw ay may lalabas na ng COMELEC ang listahan ng party list groups na tatanggalan nila ng rehistro o accreditation. Tinitingnan natin dito kung sila ba ay tunay na representante ng sektor na kanilang nais i-represent at higit sa lahat nako-comply ba nila yung requirements po ng Party List Act, pati na rin po yung mga sunod-sunod na desisyon ng Korte Suprema. So asahan po ninyo ito sa mga susunod na linggo na ilalabas po ng COMELEC ito. Hataw Balita ngayon. Ayan, good morning, Amiel at Beb. Ayan, kamusta na kayo? At para doon sa ating mga late tuners, ngayon lang nakapagbukas, meron pong pagtaas sa presyo ng gasolina, pero meron namang pagtapya sa presyo ng diesel. Ayan, kaya po pwede nang magpakarga yung mga gumagamit ng crudo o diesel at yung mga gasolina, sa mga gumagamit naman ng gasolina sa sasakyan. Ayan, habol-habol ho kayo bago mag-alas 6 ng umaga. Usually, ganun Bebs at Amiel, yung paggalaw ng presyo, yung pagpapatupad dito Sa inyo ba, kamusta dyan? Amigo, talagang taas-baba, pabago-bago yung ating presyo ng gasolina dyan sa Pilipinas. Dito naman sa Taiwan, dito ngayon ay nananatiling stable naman yung presyo ng gasolina. At isang magandang dito, amigo, ay dumarami yung mga electric na mga sasakyan, mga motosiklo, maging yung mga hybrid cars at mga electric cars. Kaya kumbaga less na yung gastos nila sa sa gasolina at hindi ganoon karami yung nagrereklamo sa pagtaas ng gasolina, hindi kagaya dyan sa atin sa Pilipinas. Diyan ba sa inyo, Beb? Hello sa inyo, amigo at Amiel. Dito naman sa California, alam mo naman kilala ang California na mahilig talaga sa mga sa mga solar cars. Actually by 2035 or so, ayan ang kanilang mga panukala na wala nang ima-manufacture o ibebenta dito sa California na gas-powered na sasakyan. Kaya talagang maganda yung mga mga incentives na in-offer ng California at ganun din ng ng mga manufacturers sa electric cars. At ang maganda kasi pwede ka magpakabit ng sarili mong charger, yung fast charger sa bahay. Tapos pwede mo siyang iset na doon sa non-peak hours ka magcha-charge. Kaya malaki talaga ang tipid dahil nga sa patuloy ang pagtaas ng gas dito. Amigo. Ayun.
Oo, at isa pa rin sa laman ng ating headline ito, yung usapin pa rin, yung paghahanap dito kay religious leader Apollo Kibuloy at yung nakatakdang pagbawi o panawagan ni Senator Risa Ontiveros na panawagan na mabawi yung mga armas nito ni Apollo Kibuloy. Amen. Amigo, syempre kilala talaga sila bilang malaking grupo at religious group parang kakatwa naman na meron kang mga hawak na mga ganyang armas. Talagang kumbaga kung wala naman talaga sa atin kasi amigo, kailangan talaga ng lisensya, lalo na sa paghahawak nga ng mga ganyang armas. At lalo na may mga pending case din siya na kailangan niyang harapin, mas makabubuti talaga na masunod yung batas na ipinatutupad sa ating bansa. Bev? Agree ako sa iyo, Amiel, na sana siguro panawagan na rin kay Apollo, kay Pastor Apollo Kibuloy, na bilang nangunguna ng isang malaking religious company, magpakita siya ng magandang example sa kanyang mga followers na sumuko na siya at eto nga, i-give up na niya yung kanyang mga armas dahil talagang marami yan, yung mga naka-license sa kanya at hindi pa natin alam kung meron pa mga unlicensed na silang hinahawakan. Amigo. Oo, parang kasing first impression, hindi talaga maganda, kung yung opinion ng ating ibang mga kababayan ang tatanungin. Kasi, imagine, ikaw ay isang puno ng relihiyon, pastor, di ba? Tapos, merong mga armas, at hindi basta armas lang, malalakas na klase ng armas yung iba. Ayan. Dinulugsa ni Makabayan Black lawmaker Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas at ng mga militanteng grupo ang 2024 Balikatan Exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon sa mambabatas, may tuturing na rehearsal ang nasabing aktibidad para sa posibleng gera sa hinaharap. Iginit nito na ang pagdedeploy ng missiles malapit sa pinagtatalunang teritoryo ay nagpapalala sa nangyayaring tensyon sa rehiyon. Nagsagawa naman ng kilos protesta ang mga militanteng grupo sa labas ng Camp Aguinaldo kung saan opisyal na binuksan ang Balikatan Exercises kahapon, April 22. Samantala, paliwanag naman ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, paraan ng nasabing exercises para mapaigting ang kapasidad ng bansa at hindi para makipagdigmaan. War is not on the table. War is not one of the instruments of national policy of the Philippines. Just because we have Balikatan doesn't mean we're going to go to war. The only way to preserve peace is to have a strong deterrence capability. Isinailalim na sa state of calamity ang Iloilo City dahil sa kakulangan ng tubig dulot ng El Nino phenomenon. Noong March 26, isinailalim din sa state of calamity ang lungsod dahil sa pertussis outbreak. Dahil dito magagamit na ang 12.5 million pesos na calamity fund para sa pagbili at pamamahagi ng tubig sa mga apektadong barangay. Batay sa datos ng City Disaster Management Office, 23,000 individual sa lungsod o 25 barangay ang apektado ng kakulangan ng tubig. Samantala, isinailalim na rin sa state of calamity ang Kabangkalan City at San Enrique sa Negros Occidental dahil sa pinsalang epekto ng tagtuyot sa agrikultura. Karamihan sa mga naapektuhan ay ang mga pananim na palay. Hataw Balita ngayon. Muling sinuspinde ng mga otoridad ang face-to-face classes sa mga paaralan sa lalawigan ng Albay dahil sa matinding init na nararanasan sa lugar. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita ngayon. Muling sinuspindi ng pamahalaang panlalawigan ng Albay ang klase sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa lalawigan simula kahapon April 22. Dahil ito sa matinding init na nararanasan sa probinsya simula pa noong Huwebes, April 18, kung saan pumapalo ng 40 to 43 degrees Celsius ang heat index sa lugar.
Pansamantalang magpapatupad muna ng online class at iba pang alternative learning modalities ang mga paaralan sa Albay hanggang sa muling maglabas ng abiso ang provincial government. Kasama rin sa magpapatupad ng online class ang mga college, school at university sa lalawigan. Samantala, inalerto na rin ng provincial government ang lahat ng municipal at city disaster and risk reduction and management office sa probinsya. Kinakailangan umano na nakaredy ang lahat ng medical teams at maging ang mga ambulansya ng mga local government unit para sa mabilis na pagresponde sa mga heat-related contingencies at emergencies. Inaabisuhan din ito ang publiko na umiwas muna sa mga unnecessary outdoor activities para makaiwas sa mga sakit na may kaugnayan sa matinding init. Brian Baldarahe, humahataw sa Balita Ngayon. Nagtipo ng nasa 2,000 Parisians para sa isang kilos protesta laban sa racism, Islamophobia at karahasan ng mga pulis sa France bilang pagpapakita ng pakikisa sa humanitarian crisis sa Gaza. Ilan sa leading figures sa bansa nakisa sa isinagawang aktibidad. At mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus live. Hataw Balita Ngayon. Charles, papaano nakapagsagawa ng protesta ang pro-Palestinian sa France gayong mahigpit na ipinatutupad ang bansa lungsod? Yes, Sherwin, nakapagsagawa ng kilos protesta ang mga Parisian matapos silang payagan ng korte na magpatuloy sa kanilang adhikaing maipahayag ang ipinaglalabang karapatan ng mga Palestinian at mga sektor na naapektuhan ng nangyayaring gulo sa Gaza. Naninindigan ng mga ito laban sa racism, Islamophobia at harassment laban sa mga kabataan. Nakasulat din sa mga banner at damit ng mga nagpoprotesta ang Long Live Palestine, Stop Racism, Stop Islamophobia, Stop Genocide in Gaza at Free Palestine. Nakikiisa rin sa rally ang leading figures mula sa populist Yellow Vest movement ng France at mga miyembro ng La France Insoumise o France Unbound Party at Black Immigrants. Sa kabila ng pagtutol ng mga pulis sa France, nanindigan ng mga demonstrador sa kanilang kalayaan at karapatan na maipahayag ang kanilang sariling saloobin. Nakiusap din ng mga ito na pabayaan na sila sa kanilang ginagawa. Balik sa'yo, Sherwin. Pero bakit ba nagpatupad ng protest ban, Charles? Sherwin, ipinagbawal nga ng mga otoridad ang pro-Palestine protest at public gathering upang maiwasan din ang pagkakaroon ng anti-Semitic hates at violence. Balik sa'yo, Sherwin. Alright, maraming salamat, Charles Corpus mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita Ngayon. Pagkalipas ng mahigit isang linggong isang candlelight vigil ang idinao sa Bondi Beach bilang pag-alaala sa mga nasawi sa nangyaring mass stabbing noong April 13, 2024 sa Westfield Shopping Center sa Bondi Junction, New South Wales. Libo-libong tao ang nakiisa sa pagtitipon kabilang si Australia Prime Minister Anthony Albanese at New South Wales Premier Chris Minns. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita Ngayon. Ipinaabot ni New South Wales Premier Chris Minns ang nararamdamang kalungkutan ng milyon-milyong Australians sa mga naiwan ng mga nasawi sa stabbing rampage noong April 13, 2024. Subalit binigyang diin niya na hindi dapat makaramdam ang mga ito na sila ay nag-iisa. Grief can be a terrible burden, but it doesn't have to be a lonely one. And there are millions of Australians that feel great sadness for your loss tonight. And they're in your corner in the days and weeks ahead. Friends, these scenes have shaken all of us. Dahil 5 sa 6 na biktima ay babae, pinalakas niya ang loob ng kababaihan at binanggit ang karapatan na maramdaman ang pagiging ligtas sa komunidad, partikular sa Bondi Beach. But I want to send a specific message to the women of New South Wales tonight. We might not know the exact motives behind this attack. What we can say is that every Australian woman deserves to feel safe in her community. This is your state and your city. This is your home. You have every right to live your life as you choose, free from fear and violence. And we will not be a state where a woman is forced to change their behaviour because of the feelings or anger of other people.
Bukod sa 6 na nasawi, may 5 pang biktima na nasugatan sa pananaksak ang kasalukuyang nagpapagaling sa hospital habang nakauwi na ang iba pa. Samantala, ayon kay NSW Health Minister Ryan Park, naiuwi na rin ang 9 na buwang sanggol na anak ng isa sa mga nasawi. Sumailalim ang bata sa operasyon dahil sa tinamong sugat. Dumating din sa vigil si Police Inspector Amy Scott na tinaguri ang bayani ng marami dahil sa tapang nito sa pagharap sa kriminal. Nabaril niya si Joel Cauchi nang tangkain itong harapin siya habang may hawak na kutsilyo. Pagkaraan ay nilapatan niya ito ng cardiopulmonary resuscitation o CPR, subalit tuluyan na itong pumanaw. Danny De Lierva, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. So based po sa ating latest na satellite image, kung makikita po natin, meron po tayo namamataan ng mga cloud clusters more on dito sa may southeastern portion ng Mindanao. So itong mga cloud clusters na ito, although wala naman po tayong binabantayan na low pressure area, ay mostly makaka-apekto dito sa may southern portion ng Mindanao. Unti-unti po yung kikilos hanggang maapektuhan din po yung ibang bahagi ng Bangsamoro or BARMM. Samantalang easterlies pa rin po ay patuloy nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa, kaya asahan din po natin possible po na makakaranas ng mga pag-ulan yung eastern portions ng Bicol region pati na rin ng Kabisayaan. Meanwhile, sa nalalawing bahagi naman po ng ating bansa, magpapatuloy pa rin yung mainit na panahon, lalong-lalo na dito sa Luzon. Wala po tayong namamataan ng mga kaulapan na posibleng magdala ng maghapon ng mga pag-ulan. Meanwhile, for Mindanao area, although may mga kaulapan din po tayo namamataan, mabilis naman po siyang mawawala. So magpapatuloy pa rin or posible pa rin mararanasan yung mga isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon o sa gabi. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala pa rin po tayong gale warning sa ngayon, banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alo ng mararanasan, kaya malaya pa rin po mga kapalaot yung ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 5:38 AM at lulubog mamayang 6:11 PM. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Napatay na ang pinakamataas na leader ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF Karyalan Faction sa isinagawang operasyon ng militar sa Barangay Kitango, Datu, Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur, Kamakalwa, April 21. Kinilala ang nasawing leader na si Mohiden Animbang habang inaalam pa ang pagkakilanlan ng 10 pang bandido na napaslang sa engkwentro. Pasado alas 7 na umaga noong linggo nang magsimula ang bakbakan hanggang sa ginamitan ng airstrike ng militar ang teroristang grupo. Na-recover sa encounter site ang 5 M16A1 rifle, 3 M14 rifle, 2 M653 rifle at 1 M4 rifle. Matatandaan noong March 22 una nang nasawi ang Chief of Staff ng bandidong grupo na kinilala si Gaddafi Abdulatif at training officer nito na si Abu Halil. Hataw Balita ngayon. Nadamay sa sumiklab na sunog ang nasa 19 na sasakyang nakagarahe sa parking lot ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kahapon. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita ngayon. Bandang 1:28 ng hapon nitong Lunes, April 22, nang makatanggap ng tawag ang Manila International Airport Authority o MIA Rescue and Firefighting Division kaugnay na nangyaring sunog sa parking lot ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Nakitang nakabark ang mga naturang sasakyan sa lugar na napaliligiran ng makapal at tuyong damo nang mangyari ang sunog. Lumaki ang apoy at nandamay ang nasa 19 na sasakyang nakagarahe sa nasabing open parking lot. Mag-aalas 2 naman ng hapon na maideklarang fire out ang sunog. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP sa kung anong naging sanhi ng insidente. Sa isang pahayag, sinabi naman ni MIA General Manager Eric Ines na inatasan na niya ang lahat ng MIA units na ibigay ang buong suporta sa BFP para sa mabilis na pagtatapos ng isinasagawang investigasyon ng mga otoridad.
Nagpapasalamat din ang pamunuan ng MIA na walang nasaktan o nasugatan sa nangyaring sunog. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. 5 magkakahiwalay na sunog sa kagubatan at grass fires ang kasalukuyang inaapula ng Bureau of Fire Protection Benguet. Nagiging hamon ang pag-apula sa sunog dahil sa nagpapatuloy na init ng panahon at distansya ng nasusunog na mga bahagi ng apektadong bundok. Si Grace Doctolero, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Sa post na ito ni Agustin Bugtong, ang mga motorcycle rider na daraan sana sa kalsada sa Itogon ay napabalik dahil sa kapal ng usok na dulot ng nasusunog na parte ng bundok sa Sitio Tapak, Ampukaw. Batay sa tala ng Bureau of Fire Protection o BFP Benguet, 5 araw nang nasusunog ang mga bahagi ng 3 bundok sa Ampukaw. Patuloy din ang forest fire sa mga kabundukan ng Sitio Kamiling, Luwakan, Itogon at sa Sitio Sakdalan, Barangay Pakso, Kabayan, Benguet. Sa kasalukuyan, mayroon ding grass fire sa Sitio Pasana, Barangay Bilap, Bukod, Benguet. Ayon sa pamunuan ng BFP Benguet, nasa 164 na ektarya na ang nasusunog sa kabundukan sa nasabing lalawigan. Hamon din sa ahensya na mapuntahan ang partikular na lugar kung saan nangyayari ang sunog dahil hindi ito accessible sa mga fire truck kaya natatagalan sila sa suppression o pag-apula ng apoy. Problema rin nila ang epekto ng nagpapatuloy na El Nino phenomenon sa nangyayaring sunog sa kagubatan ng Benguet. Sa ngayon, nagpapatupad sila ng ground monitoring sa mga nasunog na bahagi ng mga bundok. Nananatiling hamon para sa BFP Benguet ang distansya ng mga apektadong lugar. Ngayong buwan lang, 12 sunog sa kagubatan na ang naitala sa probinsya. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Ngayong anihan ng palay sa gitnang Luzon, inaasahang mas titindi pa ang epekto ng El Nino hanggang sa susunod na buwan. Ayon sa grupong Federation of Free Farmers, kung kakapusin o mawala ng supply ng tubig sa bukid, maaaring wala ng aanihin o masyadong liliit ang ani ng mga magsasaka. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Kasagsagan ngayon ng anihan ng palay ng mga magsasaka sa parteng Bulacan at Pampanga. Kahit nasa gitna ng matinding init ng panahon, dulot ng nagpapatuloy na epekto ng El Nino phenomenon, nagtsatsaga pa rin ang mga magsasaka sa gitnang Luzon. Ang pangamba ng ilan, kagaya ng 72 anyos na si Mang Noel Sulit ng San Luis, Pampanga, baka muli siyang atakihin ng stroke dahil sa init ng panahon. Pero kahit may sakit at hirap na sa buhay, kailangan pa rin niyang kumayod sa bukid, alang-alang sa pangangailangan ng kanyang mga mahal sa buhay. Nagbabaon na lang anya siya at umiinom ng maraming tubig para wag gumina habang nasa gitna ng pagtatrabaho. Namalistro ako. At na-istro, tatrabaho pa rin ako sa bukid. Hirap ang buhay, walang makain. Wala namang ibang masa. Hindi kami magtatrabaho. Mamatay kami sa gutom. Kahit may stroke, tatrabaho pa rin. Ayon kay Leonardo Montemayor, chairman ng Federation of Free Farmers, hindi lang palay ang apektado ng matinding init o El Nino sa bansa. Naapektuhan na rin anya nito ang mga mais, gulay, isda at mga hayop at inaasahang tatagal pa ang pinsala nito bago matapos ang buwan ng Mayo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tumitindi at titindi pa itong El Nino. Malamang hanggang sa magki-carry over ito hanggang sa susunod na buwan ng Mayo. Ang kalakihan ng area na affected by El Nino, yung tinatawag na western part, Kanluran, di ba? Kahit na po yung mga probinsya po ng iba't ibang probinsya ng Cotabato, Sultan Kudarat, ganyan. Grabe daw yung init, yung tagtuyot yung 2 Mindoro. Matindi po yung tama ng El Nino doon. Kaya ang tinamaan doon, hindi lang yung mga palayan, kundi pati yung mga mais at saka yung mga sibuyas. Dagdag pa ng chairman ng grupo, dulot pa ng El Nino, maraming magsasaka ang malulugi sa kanilang ani. Either severely damaged by El Nino, or in some cases totally nasira na po yung pananim nila.
Bukod pa din, siyempre, dumadami rin ang bilang ng magsasaka na apektado. So, hirap po sila dahil siyempre pag ihinin nyo, kakapusin o mawawalan ng tubig eh. Either wala silang anihin o masyadong liliit ang kanilang ani. Pag-asa ng mga magsasaka, pagbigyan sila ng concerned agencies na magbigay ng supply ng tubig sa National Irrigation Administration hanggang makaani ang mga magsasaka para maiwasan na tuluyan silang malugi. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Iginiit ni Papua New Guinea Prime Minister James Marape na hindi karapat-dapat na tawaging cannibals ang kanyang nasyon. Kasunod ito ng inilabas na komento ni United States President Joe Biden na nawala ang kanyang uncle sa Pacific noong World War II. Mula sa Los Angeles, USA, may humahataw na balita si Klein Sinka. Live! Hataw Balita ngayon! Klein, ano ba yung ibang sinabi ni Prime Minister Marape kaugnay sa nasabing usapin? Sa isang pakayag noong linggo, April 21, sinabi ni Papua New Guinea Prime Minister James Marape na parang sinabi ni US States President Joe Biden na kinain ang kanyang tiyuhin ng mga cannibal matapos mapabagsak ng Papua New Guinea ang eroplano nito noong World War II. Dagdag nito, maaari umano hindi ito sinadya ng Pangulo, ngunit hindi rin marapat na mabansagan ng kanilang bansa sa nasabing paraan. Hinimok niya ang Administrasyong Biden na linisin ng Estados Unidos ang World War II remains para malaman talaga ang tunay na kinahinatnan ng mga nawalang sundalo gaya ni Ambrose Swenigan. Sinabi rin ni PM Marape na nadamay lang ang kanyang bansa noong World War II. Nanatili pa rin umano sa Papua New Guinea at Solomon Islands ang mga wartime human remains, plane wrecks, shipwrecks, tunnels at ilang leftover bombs na patuloy pang sanhi ng pagkasawi ng ilan. Una nang pumirma ng defense cooperation ng US at Papua New Guinea noong nakaraang taon. Kasunod na rin ito ng pagkakaroon ng security pact ng China sa karatig bansa ng Solomon Islands. Nakipagkita na si Chinese Foreign Minister Wang Yi kay PM Marape noong linggo sa capital Port Moresby para makabuo ng mas malapit na economic ties. Nakatakda namang bumisita si Australian Prime Minister Anthony Albanese ngayon linggo upang gunitain ang kasaysayan ng World War II. At yan muna ang balita mula dito, balik sa inyo again, Bets. Yes, Klein, ano ba yung ibinahaging kwento ni President Biden ukol sa Papua New Guinea? Bes, binanggit ng Pangulong Biden ang kanyang personal connection sa kasaysayan ng digmaan sa Papua New Guinea. Sa pagbisita niya sa Australia, pinahayag niya ang kwento ng kanyang uncle na namatay sa isang plane crash noong May 1944. At last week lamang ay inilabas ni Biden ang posibilidad na ang kanyang tiyuhin ay maaari naging biktima ng cannibals sa isang Missing in Action War Memorial sa Pennsylvania na nagtaas ng concern sa nagbigay ng atensyon sa Prime Minister na si Marape. That's... Okay, maraming salamat Klein Sinka mula sa Los Angeles, USA. Hataw Balita ngayon! Itinanggi ng Health New Zealand na ang inilabas nilang guidelines para sa managers upang suriin ang mga posisyon sa mga ospital ay isang akto ng freeze hiring niya. Ayon sa ahensya, paraan lamang ito upang maiwasang pumasok sa panibagong financial year na maraming kakulangan sa budget. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon! Naglabas kamakailan ng Health New Zealand ng isang sulat na naglalaman ng mga panuntunan na kailangang sundin ng mga ospital sa bansa. Kabilang dito ang pagbabawal ng double shift, pagsasara ng ilang bakanting posisyon at sapilitang pagpapagamit ng leave sa mga empleyado. Ayon kay Chief Executive Margie Apa, bahagi lamang ng budget processes ng ahensya ang panuntunang ito at hindi hiring freeze. Dagdag pa ni Apa, nararapat lamang natanggalin na ang mga posisyong matagal ng bakante o di napupunan lalo na kung nananatili namang maayos ang serbisyo ng isang institusyon. Hindi naman sumang-ayon si Labor Health spokesperson Ayesha Veral sa pahayag na ito ng Health NZ.
Ayon kay Veral, malaki pa ang kakulangan sa medical roles sa bansa, partikular na sa medical specialist roles na kalimitang mahirap ma-recruit kung kaya matagal na nagiging bakante ang posisyon. Subalit hindi dapat tuluyang tanggalin ang mga ito. Ayon pa kay Veral, maaaring magresulta sa malaking kakulangan sa mga serbisyong nangangailangan ng specialist skills ang balak ng HealthNZ na gawing pagsusuri sa mga posisyon. Ayon naman kay Nurses Organization President Ann Daniels, paraan lamang ito ng HealthNZ upang magbawas ng operating cost at pinangangambahang magdudulot ito ng mas malaking problema sa health system ng bansa. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Naglaan ang gobyerno ng Canada ng $50 million para sa pagsasanay ng mga manggagawang maapektuhan ng artificial intelligence o AI sa kanilang mga trabaho. Bahagi ito ng mga pangako sa federal na budget na naglalayong palakasin ang industriya ng AI at ang pag-adapt sa teknolohiya sa Canada. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luzon. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Joel Blitt ng University of Waterloo ang malaking pagbabago sa ekonomiya at lipunan dulot ng artificial intelligence o AI na posibleng magdulot ng pagkawala at pagkabuo ng mga trabaho. Kahit bago pa ang mga pangamba sa AI, ngayon ay totoo na ang mga teknolohiyang ito ay nagiging bahagi ng araw-araw na trabaho ng maraming manggagawa. Ngunit may babala na ang epekto ng generative AI ay mararamdaman sa iba't ibang sektor kung saan ang mga trabahong clerical at customer service ang mas apektado. Sa kabila nito, hindi lang ang mga manggagawa sa creative industries ang maaapektuhang sektor, kundi pati na rin ang white-collar professions tulad ng marketing, healthcare, legal at accounting. Ang federal na gobyerno ay gumamit ng AI sa halos 300 na proyekto at inisyatiba, subalit sinasabi ng mga kritiko na ang $50 million na alokasyon ay hindi sapat sa malawakang pagbabago na magaganap. Ayon kay Valerio De Stefano ng York University, mas maraming mapagkukunan at suporta ang kakailanganin upang matugunan ang epekto ng AI sa mga manggagawa. Sa kabila ng mga hamon, maituturing na mahalaga ang pagtutok sa pagsasanay sa computational thinking at data handling skills sa paghahanda ng mga manggagawa sa hinaharap na teknolohiyang AI. Ang hamon ng AI ay nagtutulak sa gobyerno na maghanap ng mas epektibong paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga manggagawa sa gitna ng patuloy na pag-unlad ng teknolohiya. Erica Luzon, humahataw sa balita ngayon. Maghahandog ang Philippine Consulate sa Frankfurt ng outreach mission sa Stuttgart sa April 27. Magsasagawa naman ng kasalang bayan ang embahada sa Spain para sa ating mga kababayan na mag-aasawa sa bansa. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Naglabas ng holiday closure advisory ang Embahada ng Pilipinas sa Israel para sa buwan ng Abril ng taong ito. Kung may urgent concerns, tumawag lamang sa emergency numbers ng Embahada sa 972-546-6188 at 972-509-11417. Maaari naman kayong bumisita sa official Facebook page ng Embahada para sa iba pang mga detalye. Maghahandog ng Consular Outreach Mission ng Konsulado ng Pilipinas sa Frankfurt para sa ating mga kababayan sa Stuttgart, Germany. Isasagawa ito sa April 27, 2024 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at alauna hanggang alas 5 ng hapon. Ilan sa mga serbisyong konsular na ipagkakaloob sa araw na ito ay ang passport services, civil registration, notarial at authentication, NBI clearance applications at overseas voters registration. Pinapaalalahanan naman ang mga aplikante na makakatanggap lamang ng consular service ay ang may mga appointment sa araw na iyon. Hindi naman tatanggap ng walk-ins, kabilang na ang seniors at minors. Pinapayuhan din na magdala ng cash bilang mode of payment sa araw ng inyong appointment. Para naman sa iba pang serbisyong konsular ay mag-book lamang sa link na ito at isend ang inyong pangalan, desired services at preferred appointment.
Maaari kayong bumisita sa official Facebook page ng Embahada para sa karagdagang impormasyon. Inaanyayahan ng Embahada ng Pilipinas sa Spain ng ating mga kababayan na mag-aasawa na nais magpakasal para sa isasagawang kasalang bayan. Gaganapin ito sa araw ng Biyernes, June 14, 2024. Pinapaalalahanan naman ng ating mga kababayan na mag-submit ng inyong kumpletong dokumento para sa inyong pagpapakasal bago matapos ang ika-10 ng Mayo sa taong ito. 15 slots na lamang ang available, kaya naman sa mga interesado ay mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na makikita sa official Facebook page ng Embahada. Maaari ring bumisita sa link na ito para makita ang mga requirements sa pagpapakasal at mga iba pang detalye. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Oh, ito na ang hindi natin makalilimutan ng pinakaabangan nating lahat. Amiel, pwede bang bumate? Pwede. Narito ang pagbati ng ating kababayan. Pinabati ko rin mga Akrano, nasa Akran. Kamusta ka mga kapatid? Ginahigugma ko ka mo, nahidlaw ng pinyog. Magkita kita. Salamat sa Diyos. At sa atin namang shout out, ayan, shout out po sa ating mga suki, yan, kay Kuyang Ed Amoroso, kay Louie Lipanya, Emma Chicohara, Elena Yang, ayan, mga suki natin sila Hiner Aliparo at marami pang iba. Amiel, kayo muna. Ako din nakiki-shoutout ako, Abigo, sharing sa ating mga taga-subaybay sa YouTube at Facebook Live. At syempre gayon din sa ating mga kasambahay dyan sa aming barangay sa Munting Ilog, Silang Cavite, kay Kuya Johnny, sa kanyang kasambahayan, sa aking mga kapatid at sa aking mga kamag-anak, sa aking nanay especially na laging nakatune sa lahat ng programa sa UNTV. Bel, ikaw naman. Siyempre, ako rin may shout-out. Belated happy birthday kay Jericho at Lelaine Palileo. At pagbati naman ito mula kay Shena Palileo ng Moreno Valley. At shoutout din po kina Sis Yang, Sis Maria at Mami Let Malyari, Brother Richard and Sister Gina Suanes ng Dallas, Texas, Arnel and Charlotte Ramos, Tita Josie Abir Sevilla at mga kapatid sa lokal ng San Diego. At ganoon din po shoutout din sa San Diego Fundraising Committee at hello din po kina Uncle Rick and Auntie Cora Saison ng Marikina City. Ayan, at may pahabol itong si Christian Lopez, ang cameraman na editor natin dito sa Laguna. Shoutout daw kay Perlin Paglinawan. Ayan, birthday, Bikenemen. At syempre sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganoon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo Libertad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa pagpapatuloy ng mass indoctrination ng MCGI. Dito na po tayo mamayang 7 p.m. Philippine Times official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kolosas Kapitulo 2, Talatang 6. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-23 sa buwan ng Abril 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, April 23, 2024. Mula naman dito sa Chubei City, Taiwan, ako si Amel Pascual, Taizen.
Ako naman si Beverly Saison mula rito sa San Diego, California, USA na tinaguriang Birthplace of California. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.